Alright, magandang araw po sa inyo lahat. Happy weekend sa ating mga suki na mga subscriber. Yung mga luma man, mga datihan, isa lang yun pala. Yung mga bago na nag-subscribe po sa ating YouTube channel. At sa hindi pala nakapag-subscribe, lambing ulit kung pwede ho makipag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Pwede lang, kung pwede lang naman ba na i-subscribe rin po ako. Kung kapag-subscribe ko sa iba na nag-o-opinion din, ay idamay nyo na rin ang YouTube channel. Sa mga lahat pong napadaan lang itong video na to, plus uyo na lang, paki-subscribe po ang ating YouTube channel. At doon sa mga karamihan po na nanonood sa mga DDS o diehard Duterte supporter, isa po ako doon. So sana po madamay na din po ako sa inyong pagsuporta doon sa mga vlogger na yon na sinusuportaan ninyo. Idamay nyo na rin po ang aking YouTube channel para marami-rami na kayong mapanuuran ng mga YouTube channel o kaya ma-analyze na ninyo kung sino yung nag-a-analyze ng na okay sa inyo o hindi okay sa inyo. So yun na, paki-subscribe po sa ating YouTube channel. O happy weekend ulit sa ating lahat nanonood sa ating YouTube channel, lalo po dyan sa Amerika, sa Canada, sa siyempre Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Marami po salamat sa iyong suporta sa kapwa ako taga Bohol. Salamat ka Azuninzo tanan diha. Amping mo ha. Ingat po tayong lahat. Ito na po ang ating gawin nating reaction ngayon, itong naunsyami na kudita na sinabi nga ni Kirubin. Nakasama pala ito sa meeting. Nagmi-meeting ho sila nito. Ito yung mga sinasabi ng mga retired general na nanawagan doon sa mga active na general ngayon. Kasama na ho si Browner kasi kasama na ro to si retired Colonel Kirubin na nakipag-usap dito sa kay Browner. Inamin niya to sa interview ni Corina Sanchez. Ito muna yung interview niya. Handa na ba kayo sa mga isasagot ni People Power veteran, retired Colonel Ariel Kerubin? Thank you very much po. Nandito po kayo. Yeah, magandang araw sa iyo, Corina, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong programa. Opo. Okay. Kayo po ba ay dediretso na po ako? Ano po? Kayo po ba, well, you've been monitoring everything that's been going on. Una sa aking isip, ang dami kasi mga kwento na nagkakaroon po daw ng mga meeting-meeting, ang mga retired general. Sabi ko talaga, pagsasama-samahin ninyo yung mga retired na yun, na iba-iba ang mga politika nung mga panahon na sila mismo ang nagsasagupaan sa isa't isa. So, gaano po katotoo na kasama po kayo dito sa mga nag-uusap-usap sa mga posibilidad? Yeah, naimbita tayo dito one time. Actually, hindi man ako talaga active na yung regular na nag-a-attend. Pero I was convinced ba na mag-attend nito kasi sa palagay ko naghahanap din kasi sila ng pwede nilang maasahan din kasi veterano na nga tayo sa mga ganyan, di ba? 3 na po ang inyong yes. Participation EDSA 1, 2, and 3. Yes. Okay. So, well, ang sabi ko lang nung patapos na yung nila kasi I just listened to them. Mga senior officers to, I don't have to mention their names. Tama kayo doon sa sinabi nyo na iba-iba yung affiliation nila. Iba-iba yung, kumbaga sa yung iba nag-general kay ganito, yung iba nag-general kay... Na alam din natin na hindi naman lahat na naging general kasi, ang reputation sa mga rank and file, maayos din kasi they know naman, di ba? Na it's all about politics. Kung close ka doon sa nakaupo, posible ka mag-general. So, nung patapos na yung meeting na yon, bago magbigay ng closing remarks yung chairman, I asked nga na, can I just share my piece ba o kung ano? Kasi nahalata ko na masyado na tayo, parang short of, ang hinihingi short of parang revolusyon, gano'n na kasi drastic change ang gano'n ka desperado. Ito, hindi, pati rin ako, di ba? So, ang sabi ko lang sirs, good afternoon po, sabi niya. Ako, prangka po ako, 2 beses tayo nakulong Di ba?
nasubukan natin namatay. Opo, naalala ko yun. So, When you say namatay, literal na namatay. Yes. You flatlined. yes, na may cut down na. Yes, So, oo. sabi ko, probably next year, I'll be 70 years old. So, wala na ho bang mga bata-bata? Kasi, ang tingin ko, parang, sabi ko, naghahanap nga sila ng pwedeng, So, yun ang sabi ko lang, na hindi naman sa umaatras na tayo. Kasi sabi ko, my love for my country and people never diminish at all. No? Naandun pa rin yan. Pero, ang sa akin lang, tempered ka na, nagmelo na. Kumbaga sa Ano po yung hinihingi nila sa inyo, maging spokesperson? No, parang titindig lang. Nakikita nila parang may mukha ba na, Oo, na... may voice, kumbaga sa Opo. Parang banta. Well, hindi naman ganun na kasi sabi ko nga, ganun ang ko eh. At ito na, kasi I attended that September 21, di ba, na rally. Ang, alam niyo yung corruption na issue kasi, walang pinag-iba rin yan sa EDSA 1 nung araw. EDSA 1 was a bloodless people power revolution na it was a blessing, di ba? Wala masyadong dumanak na dugo. Pero we never seized that opportunity to unite. Di ba, maalala mo, wala pa rin kasi we opted to put in place people na very vindictive. So, mapapansin mo yung cycle ba, vicious cycle na paulit-ulit lang. Ngayon uli, anti-corruption ang issue. Di ba? Yun ang issue noong September 21. Pero paglabas mo na ganyan, may sumisigaw, ibalik si Duterte. May na sumisigaw na, resign, Marcos resign. So, ano ba? Hindi tayo nagkakaisa. Kung ako, kunwari, nasa active na military, at ganito yung nakikita ko na, well, kahit sabihin mo na there's that possible tipping point, hindi pa rin ako, kasi, yung mga nakakausap natin, sabi nga nila hindi sila handa na i-risk ba yung benepisyo nila na nakukuha ngayon. Kasi nung panahon namin, maliit lang yung sinasahod mo, and then yung mga gamit mo sa military, talagang yung moral ng ng militar dati. Napakababa. So madali mo lang silang ma-recruit o di ba? I-agitate. But this time, they are more discerning. Sabihin na natin, more professional sila. Confirm na nag-usap-usap sila na tungkol, hindi naman yun ang patungkol na sino yung gagawin talaga nila daw na leader. Parang doon sila nagkatalo-talo pala, na hindi agma yung kanilang pananaw kung maghalimbawa matuloy ang nung time na yun, yung time na yun na mag-aklas sila. Hindi nila alam kung sino yung nila gagawing o anong pwedeng magiging outcome nila noon kasi di nila alam kung vice presidente ba ipapalit, yung ibabalik. Di ba nakwento niya, ang pagkaintindi ko noon, hindi nila napag-usapan kung matuloy man yon, halimbawa kung ano man ang gagawin nila, kung ituloy nila yon ba, kung sino ang pwedeng ipalit kay Bongbong Marcos. So nandoon na sa time na yun na palapit na talaga yung kudita. So di sila nagkasundo kung sino susuportaan nila, kung anong klase ang kanilang pwedeng gagawin. So in short, hindi natuloy. So isa pa, nabanggit nitong ni Kirubin na ang ibang mga officer daw, ayaw nila yung masakripisyo ang kanilang yung mga benepisyo. Yung mga retirement pay ang ibig kong sabihin nito. Kasi ito pala ngayon na itong mga AFP official ngayon na iba, kaya pala na hindi talaga to sila sumang-ayon o nag-isip pa hanggang ngayon kung ano pa talagang gagawin nila, kung sino pa talagang pwede lang ipasok kung halimbawa si Bongbong Marcos matanggal. Kasi mukhang nag-alangan din sila kay VP Sara Sa ngayon, hindi konkreto. Ito yung sinasabi ni Kirubin na ang ibang mga official hindi nila sigurado, ayaw nila mapasama doon sa mga yon kasi baka mamaya yung mga retirement nila o kaya yung mga benepisyo nga nila mapurwisyo. So ito na ngayon ang AFP.
Kasi sa gustong daw nga magkudita, yung naglabas ng mga fake news, kakasuhan. At palagay ko ito si Poques, itong si General Poques, isa to sa mga kakasuhan na hindi na makatanggap ng mga retirement o mga benepisyo, yung retirement pay nito. Ito si General Poques, retired na ho ito. Ito yung balita, Mismo AFP ang nagsiwalat na may mga retiradong sundalo at general na nagpapakalat ng anilay fake news. Kaya babala ng sandatahang lakas, posible may epekto ito sa kanilang pensyon. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Ang problema ngayon, pati mga retired natin, na mga kasamahan dati, pilit baguhin yung katotohanan, hahaluan ng mali. Babala ng AFP, posibleng matanggalan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno o yung inciting to sedition na labag sa batas. Pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, karango niya o 2-star general ang pinakamataas na retired official na namonitor nilang nagpapakalat ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos kada buwan ang isang retired 2-star general. Panawagan ni Trinidad, huwag gamitin ang militar sa isyu ng korupsyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Kapag may natukoy silang kailangan ng legal action, hindi raw silang mangingiming habulin ng mga ito sa korte. We are not taking it sitting down. So wag po kayong mainip. Nagtatrabaho po kami. Dati nang sinabi ng hepe ng AFP na si General Romeo Browner Jr. na may mga retiradong general na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Gayunman, tiwala si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan. Kaya pala, hindi nila to pwedeng talaga na mapursige itong kodita kasi itong mga active ngayon, tinatakot nila itong mga retired general na kung hindi kayo titigil na makipag-usap sa mga active o mga dito sa mga junior officer, sigurado ang inyong mga retirement pay, maapektuhan yan ang inyong mga benepisyo. Pwede ba yun? Na pinagtrabahuan ko yan na yung retirement pay ko. Tapos sa isang iglap lang, naglabas lang ako ng sa loobin nito. Wala namang ebidensya na halimbawa ako si General Poques na ito, magkudita tayo. Tapos bigla na lang kung kasuhan, tapos tanggalin sa akin yung ang mga benepisyo. Wala naman silang ebidensya nito sa kay Poques Kaya lang, daming nag-react nitong mga retired general dito sa sinasabi nitong ng pesko na to na pwede nilang kasuhan. At ngayon, parang binabalidate nila kung sino-sinong mga general o retired general yung nang hikayat na mag-kudita. So, kaya itong iba, hindi na gumalaw kasi tinatakot nitong mga active ngayon. Kaya pala, sabi ko, bakit walang pakialam itong mga armed forces ngayon na iba na siguradong kayo rin mismo maapektuhan kasi ang inyong mga retirement pay, nakasalalay din yan sa gobyerno ngayon na walang pakialam sa pera. Naisip ba ng gobyerno ngayon ang inyong pagre-retiro? Hindi. O baka naman may iba kayong napagkasunduan sa gobyerno na to na di natin alam. Kaya itong iba ngayon tahimik. Bakit ito tahimik? Dahil dito tinatakot. Kapag sumali kayo, ganun yan. Pag sumali kayo dyan sa mag-aaklas, wala kayong matanggap na na retirement pay o sa inyong mga benepisyo kapag kayo ang magre-retiro. So ang mali lang dito pala, ito yung nasabanggit din ni Kirobin na hindi solido yung ipupush ba kung sinong papalit. Kasi noon daw, parang kunting lang na
sabihin mo na, ito, mag-recruit na. Madali lang daw natin nung mag-recruit, di kagaya ngayon. So ito ngayon, ang problema nito, hindi ito sinusuportaan kung sinong politiko. Nakikita ko to kasi kapag sinuportahan to sa mga politiko o kaya mga malalaking businessman na itong mga PNP o itong mga AFP na mayroon silang pera-pera ngayon o mayroon silang i-offer. Ito, pag magiging presidente ito siya, huwag kayo mag-alala. O si VP Sara, halimbawa, mag-ano siya, sige, ako mga presidente, akong bahala sa inyo. Kung tanungin ko, anong gusto ba ninyo kapag ako nagiging presidente, ibigay ko yan. Hindi, kung magkasundo, ay wala, tapos si Marcos. Hindi kasi nila si VP Sara. Ngayon, pinagbintangan nila si VP Sara na isa to sa mga ng magkodita. Ayaw nga ni VP Sara na magkodita. Ayaw ni VP Sara yun. Kaya lang ang mga tao, dinidikit na naman sa kanya ito nangyari ngayon sa mga men and uniform. So ang men and uniform ngayon, nakikita natin kung ano talaga ang kanilang gusto. Ayaw nila masakripisyo kasi kapag hindi nila sigurado kung sino mga presidente, pag nagkaroon, maunsyami ang kanilang pagkodita. Tapos, ito ngayon, magre-retired na sila. Yari na. Kaya itong problema ngayon sa Pilipinas, nakita na sa mga armed forces, although nandyan na sa kanila mismo, sa kanilang hanay na itong corruption. Kasi yung project kanila, sa DPWH, mayroong nakikitang mga may problema din sa kanilang mga project. Yung, sikat ba yan? Ano ba yung nabanggit ko nung nakaraan? So, kaya pala nga, hindi talaga to mausad-usad itong gusto ng mga tao ngayon na protektahan itong mga tao ngayon. Alam nyo mga PNP officer, ang iniisip nyo pala talaga sarili nyo lang. Hindi kayo nag-isip sa mga taong ordinaryo kagaya sa amin. Kapag nagretiro pala kayo, yun lang iniisip ninyo. Samantala yung pagre-retiro nyo, may pera ba? Sapat ba yung pera na yan? Pag ito si Bongbong Marcos umabot ng 2028, hanggang saan kaya ninyong tiisin itong administrasyon na ito? Yun ang tanong ko. Na lahat naman tayo dito naapektuhan Kaya kayo, wag kayong wag nyong isa lang alang na wag kayong mag sa sa politika ang inyong sarili. Intindihin ninyo ang ibang mga parte na mga tao. Kasi masyado na kaming naapektuhan Hindi na ito pinag-usapan na kayo mismo naapektuhan. Mas marami ang naapektuhan nito mga ordinaryong tao. Nakikita nyo naman yan, alam nyo na yan kung gaano kakurap ang gobyernong ito ngayon. Kaya ang mga tao ngayon na hindi pa nakakaintindi, ang nila ay okay ang presidente natin ngayon. Yun pala, may pinipigil. Sino nagpapipigil nito? Gobyerno siyempre. Kasi hindi naman to pwedeng matatakot to sila. O sige, kung hindi nagsalita ang gobyerno, sige, kapag tinuloy nyo yan, makita ninyo ang inyong hinahanap. Ganun lang kadali. So, in short, itong mga to, takot na. Takot na silang gumalaw. So, AFP at saka itong mga men and uniform, wala pala kayong bayag Ang iniisip nyo lang talaga sariling interes. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng karamihan. But okay na sa inyo na garapala na. Okay na sa inyo na ang gobyerno ay umabuso na sobra. Kaya kahit ito sila ni Kirubin, ito sinasalita na, ito si Pokes, itong si Magalong nagsalita na, baliwala pa rin sa mga active. Kasi hindi pa sila umabot sa magre-retiro Antayin natin kapag nagre-retiro yung mga yan, kung ano ang ipapakain din sa kanilang pamilya. Kasi walang pera. Pinakailaman na sa gobyernong ito. Antayin natin yan.